Hari sa central office ang mga regional na ganito yung program, cleanliness program. The following day, imi-meeting lang din ni regional ang kanyang mga direct na mga supervision, yung mga leaders, yung mga provincial leaders para tatanggap sila ng instruction mula sa region. The following day, ito namang mga provincial, mimitin na yung mga nasasakupan niyang mga municipal leaders na ganito yung instruction. The following day, ang municipal leader, imimiting niya yung kanyang mga barangay leaders sa Diban government niya. Ito yung gagawin natin. Nakaschedule yun eh. The following day, imimiting niya yung kanyang mga purok leaders. O maghanda kayo. Kasi nakalagay na sa kalendaryo, sa araw na yan, sa oras na yan, buong Pilipinas, sabay-sabay ang galaw sa paglilinis bawat purok. Malinis dati. O imagine, ganun. Ilang oras lang. Pag malinis ang bawat purok, malinis bawat barangay, pag malinis bawat barangay, ibig sabihin malinis buong bayan, malinis ang buong probinsya, malinis buong probinsya, ibig sabihin buong Pilipinas maging malinis. Kasi napaka-rami yung tinaguri ang perfect system. Kaya tinatawag ito sa ibang mga spiritual group na ang divino gobyerno ng Diyos ay perfecto gobyerno ng Diyos. Bakit perfecto? Kasi yung system niya ay talagang perfecto. May mga system dito, ano yung mga problema dyan, under sa assessment ng divine government, paano natin yan malutas? Panay meeting to eh. Hingiin natin yung gabay ng Diyos. Unang-una nakikita natin yung in my personal sa akin, ang una ko na-observahan, hindi na perfect sa gobyerno natin yung waste management program. Kaya daming basura sa Pilipinas. Pag punta mo ng dagat, that's house na doon. May solusyon tayo dyan. Mayroong solusyon tayo dyan. Kung paano yan gagawin. Kasi may isa akong kaibigan na ka-invento nung incinerator na walang usok. Oh, yan. Meron tayo nun. Dapat ng project na yung last, siguro 2001 o 2004. Kaya dito, hinahanap natin yung mga pinangkalooban ng Diyos na lahat ng mga Filipino scientists susuportahan kung paano binigyan ng talento ng Diyos. Kung paano natin malutas ang problema na sa loob ng 30 years maging paraiso talaga. Ngayon, paano makalabas yung mga hari? Ito na. Kasi, sa umpisa, pwede kang pagtawanan dito eh. Nag-attend lang ng meeting na sa Saturday. Ngayon, hari, Rayna na. Imagine. Huwag nating yung mga pagbashir ng mga tao. Bakit ka hari at Rayna? Huwag kayong mahiya na tawaging hari at Rayna sapagkat totoo na meron tayong kahari. Ano lang. So ngayon, sa material, iunti-unti, kasi hari at Rayna naman. Pati damit, papalitan eh. Ano yung kuhan, pati damit natin, meron tayong tinatawag na royal culture. Darating araw na tayo, pag full function na ito, hindi na ito yung damit natin. Hindi. Makikita talaga na bilang hari at Rayna. Pati na yung kuhan natin, yung tirahan at opisina, nasa bahay lang. Unlike dito, yung barangay hall, separate sa bahay ni Kapitan. Di ba? Pero sa divine government, yung opisina, yung tirahan mo, nandyan na rin yung opisina mo. Pero iba ang tawag. Kasi hari ka man. Anong tawag sa bahay mo? Palasyo. Kaya barangay palas. May pag-aaral ko na yan, ha? Pinigyan pala palasyo. Palasyo dito mo? Palasyo. Sabi nahanap sila, saan ba yung palasyo ni Haring Palasyo? So naka-program na po ito. Lahat ng barangay palaces sa barangay level, pareho ang design sa buong Pilipinas. At iba din yung design sa municipal level. Yung palas ng municipal palas ay iba sa design sa barangay para madaling distinct talaga yan. Ganon din ang provincial palace, iba yung design. Yung identity. Yung identity niya. Ganon din sa region at kakaiba din sa
ang main palace ay nandoon sa Banalan Ciudad de Puitan City. So, ganyan. Ay, may isa pa akong tanong. Ang tanong dyan, number 1 siguro, total tayo mga senior na, wala tayong magagawa dyan, no? Ay, kailan magaganap? Yan ang number 1 na kasing itatanong sa amin ng mga tao. Ibig sabihin, aabutin ba namin? Ay, abutin. Kasi Ayun. ganito, yung program ng Diyos, ito ang hindi pinapaalam sa mga sikta. Okay. Kasi ang pinipreach sa mga sikta, lahat tayo mamamatay. Pag tumatanda na, ibig sabihin malapit na mamatay. Yan ang nalagay sa isipan. At sa mga sekta kasi, Mindset na natin. Ganun talaga, kahit sino. Ngayon, hindi nila inaalam ng Diyos na ang plano ng Diyos na ibabalik niya yung buhay noon. Ano ba yung buhay noon? Ito yung sabi niya, prophecy. Sabi niya, after 2 days, sabi niya, ibabalik ang buhay. Revival of life. On the 3rd day, maging kasama natin siya. Yan. 3rd day. So ngayon, problem solving yan. okay, Na yung 2 days ba tulad ngayon na Sabado, bukas, Linggo, pagkatapos ng 2 araw, Sabado at Linggo, Lunes, meron ng revival of life. Ang formula ng Diyos na ang isang araw niya ay 1,000 years yan. Ibig sabihin na pagkatapos ng 2 araw, ibig sabihin tatapusin mo na yung 2,000 years. Saka na magkakaroon ng revival of life. Ano yung ibig sabihin ng revival of life? Na yung original design natin na tayo'y mabuhay per 1,000 years, yung existence sana ng katawan per 1,000 years. Nung nagkasala si Adam, hindi na nasunod yung pattern na mabubuhay tayo per 1,000 years. Nung nagkasala si Adam, 930 years na lang ang kanyang existence. Ilang kulang sana? 70. 70 years. Ngayon, nabaliktad. All throughout the generation, 70 ito na ang naging lifespan ng tao. 70 years. Yun ang promise ng Diyos na after 2 days, which is 2,000 years, ibabalik ang buhay. Ibig sabihin, yung mga mahabang buhay, na nabuhay tayo ng 1,000 years. So, anong protocol ng 1,000 years para maibalik yon? Sino magdala yon? Yung Christ na reigning of Christ 1,000 years. Kasi ang katumbas doon na unti-unting ibabalik sa tao yung mahabang buhay na nawala noong unang panahon. Programa po yan ng divine Kasama government. sa program pala yan. Ngayon, sino ang makapagsasabi na nandoon na nga yung mataas na buhay unti-unti nang binabalik? Yung mga senior citizens. Alam niyo ba kung anong promise ng Diyos sa mga senior? Sabi niya, ang inyong laman ay babata. Imagine babata! Kapalitan na. Oh, hindi naman dalawang katawan natin. Kaya totoo ang sinabi ni Dr. Rizal na the victory of death over life. Ibig sabihin yan, ang status natin ngayon. Medyo makapangyarihan si kamatayan over life. Pero sabi niya, may dugtong the victory of science over death. Kaya mayroong scientific na paraan. Lahat ng pagpahaba ng buhay, hindi po magic yan na, ay, binigyan ako ni Lord ng habang buhay. Ano yan? Ang kaligtasan ay gagawin. Kung nais nating maligtas, ano yan kumbaga, procedural po yung kaligtasan. Tulad ba ninyo May question ako dyan. You let explain that 1,000 years. 930 yung namatay yung si yung si Adam. Adam. Tapos may plus 70 dyan. Kumbaga itong 70, ito na lang sana ang kulang niya para mag-comply yung 1,000 years. So wala nang tao na nakakomply. How can you share that years lifespan if we have only 30 years na lang to implement the project? Ano, yung kuan, yung 30 years,
program kasi yan yung kalagayan ng nare-respond Pilipinas. magiging implementing yan. So ngayon, nakuha ko yung tanong mo, so paano natin malaman kung nag-upisa na ba ito? Kasi ang question dyan, sabi ni senior, Mabutan pa ba? utang pa ba? Di ba? How can we, ano dyan, kung 30 years na ang implementation? Yung 30 years, hindi ito yung after, within 30 years. Within 30 years yan. Pwedeng 2025. Within 30 years na makikita natin ang mga pagbabago sa Pilipinas. Hindi lang pagbabago sa Kasi Pilipinas. 16 yan ng 30 years na binigay mo niya, kasi 5 president pa yan. Oh, ay Diba? president. Oh. So, program yan nasa Pilipinas na makita natin yung diyan natin makita na pinakamayamang bansa, pinakamalinis na bansa. Hindi lang yung kalagayan ng bansa, pati na yung sarili natin. Bakit? Balik tayo doon sa after 2 days. Kasi nakasulat yan sa prophecy, Hosea. Pabasahin niyo yung Hosea 6 chapter verse 6 verse 2. So ngayon, yung 2,000 years, saan yan umpisahan ng pagbilang? So ang nag-promise ng buhay na walang hanggan sa panahon ni Christ. Okay? So ngayon, yung taon natin na 2023, di ba? So anong ibig sabihin ng 2023? So mula sa panahon ni Christ, 2023 na. Tapos, ibig sabihin, tapos na yung 2,000 taon. Kaya ang panahon natin ngayon, revival of life. Kaya kung hindi nyo ba napansin, bakit maraming nagsirabasan? Scientifically ha, may mga food supplements, kaso lang sobrang mahal. Ginawa nilang negosyo. Kumbaga, they are inspired by God na nakakatulong sa pag-revive sa ating laman, sa ating dugo. So, kaso lang, naging negosyo. So, paano makabili yung mga mahihirap? Ibig sabihin, pabor lang yung mayaman. Kaya nga, wala pa financially, pag nataloy na yung financial, ay sus, walang problema sa mga So, dito natin maumpisahan na pati nga gobyerno nag-inspired na sino yung aabot ng 100 years old na buhay pa. Kasi alam nila mahirap yun. May 1 million. Mayroong 100,000. 1 million na. 1 million? Yeah. 1 million na, tumaas na. 101. So, ganyan ba? Na 1 million for may mga separate explanation o discussion sa divine government. Isa yan sa mga programa, paano hahaba ang buhay. Na may mga iiwasan, gagawin ba sa tao? Mga iiwasan. So, ang maging living testimony yan, yung mga senior citizen. Kaya hindi namin encourage namin yung mga, ang tanong kasi nila, aabutan pa ba namin yung kanyang para bang naramdaman mo na parang hindi naaabutan pero ito naman ang tanong ko is i-reverse, nais nyo bang mabot? So simple, binigyan tayo ng Diyos ng tatlong pribilehiyo, hindi natin ginawa. Una-una sabi niya, humingi kayo para bigyan. Kung naghingi ka ng risk, Panginoon, ako'y pagod na, sana makapagpahinga. Maintindihan ng Diyos yan. Nais mo pa palang magpahinga. Talaga ibibigay yun. Ibigay. O kasi ng wish. Yan ang hinihingi ko palagi. Panay ka na sa simbahan. Akala, hindi lahat ng tao humihingi ng mahabang buhay. Kasi sabi nila, pagod na ako. Ganun ang common yan yung mga matatanda na. Lalo na pag kailan nagpapagod tao, nawawala ng pag-asa dahil maraming problema. Panginoon, pagod na ako. Hirapan na ako. So, ganun yun. Na, kung baliktarin natin, kung 17, kung ang Diyos makipagsundo sa iyo, mula 1 year old hanggang 70 years old, maghirap ka. Pero yung remaining 930 years mo, wala ka nang hirap dyan. O, di ba? Talagang ano ka? Ako Sikap Posible na yan kasi Papa. ni-reverse na lang yan. Kaya ang presyo na yan, yung 70.
Diba? Hindi 1,000. Ang unang hindi natin naintindihan, yung sinabi ng Diyos na bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ngayon, balik tayo sa simple lang, part kasi sa divine government eh. Ngayon, ito na. No? Idugang saging harian mao nga gidugangan ako nya nang usa ka deuterium nga ako unta ang tag-iya nga nang deuterium karon kay wa naman si eskusa ako lang ang tag-iya sa tibok nga Pilipinas anang deuterium ngan kay dili man na mahimo nga ako raw sara kay kinahanglan man madato ang tanang Pilipino mo nang nangita ako ang tanang mga pobre nga akong himuon ka ng tag-iya sa deuterium. Mo ni beneficiary sa deuterium. Kamo nga dili mo sugot ani ay ayaw mo ayaw mo palista. Bahala na mo sa uling mga daw. Bahala na mo makatanaw mo nga dato na ang tanan nga nalista na ani. Kanabang nalista nga mga tao kay 35 lamang kamilyon ang akong pangitaon. Kung makita na ko ang 35 kamilyon ka mga pobre, unya, sa 2022, mula na'y tag-iya sa deuterium. Ang daghang kay ni Supak, bisag mga pulis, mga mayor, mga hipi sa mayor, isupak sa deuterium. Wa sila mahibalo. Nga kanang deuterium kadatuan sa tibok na Pilipinas. Pero mailhan ang Pilipinas nga haring nasod sa tibok na kalibutan.